May mga artista na binuo ng spotlight at may mga artista na, sa huli, pinipiling iwan ito. Noong 2021, si Kisses Delavigne ay nasa lahat ng dako. Kung isa ka sa milyon-milyong Pilipino na sumubaybay sa Miss Universe Philippines 2021, alam mo to. Araw-araw, laman siya ng headlines. Siya ang tinatawag na runaway winner sa lahat ng online polls. She won the Headshot Challenge, she won the fan vote on Lazada na nag-fast hack sa kanya diretso sa top 16. Nanalo siya ng Miss Photogenic. She was, without a doubt, one of the most talked about women in the Philippines. Nasa peak siya ng kasikatan. After she finished strong in the top 10, sinabi pa niya sa isang interview na, I am very sure na sasali siyang muli. She had the momentum, the public support, and the plan. And then, she vanished. Bigla na lang siyang nawala. Yung social media niya, biglang tumahimik. Ang huling post niya sa Instagram? 2021 pa. For 3 long years, yung isa sa pinaka-loyal at pinakamalaking fanbase sa bansa, ang Kissables, ay naghintay. Walang bagong projects, walang TV guestings, walang paliwanag. Parang bula. Nawala si Kisses Delavigne. Ang tanong na nabuo sa isip ng lahat, anong nangyari kay Kisses Delavigne? Kailangan nating balikan kung paano nga ba nagsimula si Kisses. Bago pa siya naging Kisses Delavigne, siya ay si Kirsten Daniel Tan Delavigne, isang proud probinsyana from Masbate. At yung core ng pagkatao niya ay nabuo sa isang narrative na mas malakas pa sa kahit anong script, yung pagiging miracle baby niya. Hindi lang ito cute na nickname. Totoo to. At age 6, Kisses was diagnosed with viral encephalitis. She fell into a coma. Sabi ng nanay niya, out of 8 pregnancies, si Kisses lang ang nabuhay. So yung survival niya, it was literally a miracle. Ito yung blueprint niya. Ito yung dala-dala niyang kwento nung pumasok siya sa Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016. Kaya naman nung nasa loob siya ng bahay ni Kuya, yung brand niya ay hindi aspiring actress. Yung brand niya ay authenticity. Kaya hindi nakakagulat na siya yung tinanghal na second big placer. This authenticity was her greatest asset. At yun pala, ito rin ang magiging source ng pinakamalaki niyang conflict. Paglabas ni Kisses ng PBB, diretso siya sa standard artista playbook. At yung unang step, yung Love Team Machine. Dito nabuo ang Don Kiss, ang partnership nila ni Donnie Pangilinan. Nag-click sila. Nagkaroon sila ng TV series, Playhouse, at nagkaroon ng isang dambuhalang following. By all traditional metrics, this was a huge success. Ang logical na career move ay manatili dito, to stay in the Love Team for years. Pero ginawa ni Kisses yung illogical na bagay. Noong June 2019, ginulat niya ang lahat. She went on her own social media, not through her management, at nag-post ng isang mahabang statement. Ang sabi niya, yung Don Kiss partnership, in her exact words, has long been over. At dito, sinabi niya ang isang linya na magde-define niyang buo niyang career. Sinabi niya na ayaw niya na 2 girls are to suffer being pitted against each other just to earn the victory of being a guy's love team. Hindi lang siya nakipag-break sa isang love team. She was critiquing the entire love team system. She refused to be part of a fandom war na pinag-aaway ang dalawang babae para sa isang lalaki. Nung nag-guest siya sa Mars Pamor ng GMA, diretso siyang tinanong tungkol dito. Ang sagot niya, ako po si Kisses Delavigne at ang kaso ko po is what you see is what you get. Ako po si Kisses Delavigne at ang kaso ko po ay what you see is what you get. Okay, wow. Kasi sa showbiz, kailangan mong gagawin ang ibang bagay na minsan hindi ka komportableng gagawin. And minsan nagkakaproblema po ako pag hindi ko po ginagawa yung kailangan kong gawin. Parang lumalabas may attitude ka or choosy ka. Opo. This is the smoking gun. Ang tawag ng industry doon ay diva o attitude. Ang tawag niya doon ay what you see is what you get. She was, by the traditional rules of the industry, unmanageable.
Nagkaroon pa siya lang project sa GMA, yung Daig Kayo ng Lola Ko. Pero klaro na, yung artista box ay masikip para sa kanya. She was rumored to be quitting showbiz for her studies. Her career in this traditional sense was stalling. So if the artista box doesn't fit, what's next? Noong 2021, doon niya ginawa ang pinakamatalinong career move niya. Sumali siya sa Miss Universe Philippines. At first, madaming skeptical. Bakit? Dahil lang mundo ng pageantry ay kabaliktaran ng showbiz. Yinayakap ng pageantry yung mga bagay na problema sa showbiz. She dominated the competition online. Nung headshot challenge, siyang nanalo. Yung Lazada votes, na-dominate niya. Kaya automatic siyang pumasok sa top 16. Nanalo siya ng Miss Photogenic, nanalo siya ng Miss Red Fox Award for highest online votes. Pinatunayan niya na yung brand niya, yung Kisses brand, ay sobrang powerful pa rin. She wasn't a has-been. She finished strong. Pumasok siya sa top 10 sa Q&A nung pinapapili siya between solving poverty, corruption, or environmental problems. Ang pinili niya ay eliminate poverty and hunger. It was a huge success. Na-validate yung brand niya. Na-prove niya sa mga critics niya na mali sila. At gaya ng sabi ko kanina, in-affirm pa niya na I am very sure na sasali siya ulit. Nasa kanya na ang lahat. Yung top 10 placement, yung activated na fanbase, at yung intention na bumalik. Kaya, bakit siya nawala? Why would she walk away right after she proved she could win? Nagkaroon pa ng isang quote na inassociate sa kanya. I want to be remembered as the girl who ran away. I would want to be remembered as the girl who ran away. It sounded tragic. Para siyang sumuko. At sa gitna ng katahimikan na yon, may isang moment na lalong nagpa-confuse sa lahat. Biglang may lumitaw na bagong Instagram account. Siya yun. Nahanap siya ng mga fans. Nag-trending to agad sa TikTok. And then, just as quickly as she appeared, binura niya yung account agad-agad. It was a digital pasilip that left everyone with more questions than answers. Ano yun? Isang test? Isang pagkakamali? O isang sign na babalik na siya? Pero di nangyari. It just made the mystery deeper. Until July 2025. Yung talong na, nasan si Kisses Delavigne? Sa wakas, may sagot na. Kisses Delavigne resurfaced. Hindi sa Manila, hindi sa isang movie set, hindi sa isang pageant stage. Nasa New York na siya. Si Kisses Delavigne ay isa na ngayong estudyante sa isa sa pinaka-prestigious na dance school sa buong mundo, ang Martha Graham School of Contemporary Dance. Nakita siya na nagper-perform sa Spring Showcase 2025 ng school. At pag tinignan mo yung details, doon mo makikita yung buong kwento. Part siya ng beginner performance workshop. She is starting from scratch. She is a beginner. At yung pinaka-importante, yung pinaka-symbolic at yung pinaka-magandang detalye sa lahat. Sa official program ng event, yung pangalan na nakalista, hindi Kisses Delavigne. Ang nakalagay ay Kirsten Danielle Delavigne. So, anong nangyari kay Kisses Delavigne? She didn't fail? She didn't quit? She graduated. Yung pangalan na Kirsten Danielle Delavigne sa program ay yung final answer. Kisses Delavigne was the public persona. Siya yung PBB housemate, yung artista, yung pageant queen. Siya yung nabuo ng expectations at ng spotlight. Yung Kirsten Danielle is her authentic self. Yung quote na, I want to be remembered as the girl who ran away. Na-recontextualize yun lahat. She didn't run away from failure. She ran away to herself. Tumakbo siya paleo sa Kisses para tuluyang maging si Kirsten. Her story is a powerful lesson in reinvention. Pinatunayan niya na yung tunay na tagumpay ay hindi laging mas maraming projects, mas malaking spotlight,
o mas maraming followers. Minsan, ang tunay na tagumpay ay yung lakas ng loob na talikuran ang isang spotlight na hindi na authentic sa'yo. So, nasaan na si Kisses Delavigne? Nasa eksaktong lugar siya kung saan niya gusto. Nagsisimula muli at sa kauna-unahang pagkakataon, completely on her own terms. Pero para sa inyo, anong tingin nyo sa desisyon ni Kisses? Was it the ultimate power move? Or sayang yung career na tinayo niya? Let's talk about it sa comment section.